Binasa mo kapatid yung Roma 9, Roma Gs, 4. Christ is the end of the law. Tama po ba? Opo. Ginamit niyo po yan, Kung Christ is the end, saan po nagsimula? Nagsimula ang alin? Saan ka magsisimula? Halimbawa, ikaw, ang katatapusan mo, si Kristo, because He is the end of the law. Ngayon, saan ka magsisimula? O, ang sabi dun sa Marcos, 1:14, pagkatapos madakip ni Kristo, ay ni Juan Bautista, ipinangaral na niya yung ebanghelyo. Okay, salamat. Dito ba sa Christ is the end of the law, talagang sumasampalataya ka na pwede nang gawin yung pagpatay? Wala na yung 10 utos? Wala namang turo si Kristo na mapuot ka sa kapatid para ikaw makapatay ka pa. Yung kasi ang nasa bagong tipan huwag kang mapupuot sa kapatid para hindi ka na makapatay. Halimbawa kapatid, napuot yung isang tao, nagkasala. Pag pumatay ba siya, hindi na siya nagkasala? Kapatid, hindi na siya pupunta doon sa literal na pagpatay. Kung yung puot pa lang, inaalis mo na sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo. Kaya, naniniwala ka ba kapatid na mayroong mga tao, na mga Kristiyano ngayon, na pag napuot, nakakapatay pa rin? Ang sabi ni Kristo doon sa unang Juan, ang mapuot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Mali ba yung Oo nga kapatid, mamamatay tao yon. Ang tinatanong ko, kung siya ay hindi napigilan yung kanyang puot, ang kasalanan niya lang ba pag pumatay siya, yung puot lang, yung pagpatay niya, hindi na kasalanan? Ang kasalanan kapatid, dalawang klase. Isang kasalanan bunga ng kahinaan ng laman, kabiglaanan. Meron namang pagsalangsang sa kautusan na sinasadya mo. Maraming salamat kapatid. Ibig sabihin, kasalanan pa rin yun. Yun ba yan? Palang kapatid, huwag mong dadagdagan yung sagot ko. Huwag kang magko-conclude. Magtanong ka lang. Sa aklat ng Juan 16, Lucas ba yan kapatid yung ginamit mo? Juan nakasulat Lucas 16:16. Lucas 16:16 kapatid. Naniniwala ka ba na si Lucas talaga nagtuturo na ang kautusan hanggang kay Juan lang? Si Lucas ang nagsulat niyan. Si Kristo ang nagsasalita diyan. Kung naniniwala ka nga kapatid, naniniwala ka ba talaga na hanggang kay Lucas lang ang utos? Aling utos, kaibigan? Aling utos? Yung kautusan na tinutukoy diyan. Nanatili hanggang kanino? Yung natili kay Juan, yung sinasabi mo, kapatid. Sino yung naniniwala? Hindi ko masyadong nakuha. Paki-clear po yung tanong. Ikaw ba yung naniniwala? Okay. Hello. Klaro ba? Klaro ba? Hindi ko maintindihan yung tanong. At that time, linawin na. Klaro ba? Hindi ba klaro? Okay, lang po. Okay, naka-stop. Stop the time. Klaro po ba? Hindi ba klaro? Kasi kanina din yung pagpapaliwanag libro ilipin talagang hindi rin clear. Baka nawawala ako. Ganito po, yung atin pong nagtatanong, si Brother Jojo, pakita po silang po muna yung pagsagot bago tanong ulit. Tapos, yung pong ating Salamat po. Sagot lang po, hindi po kayo magtatanong. So, okay. Continue. Thank you. Sa aklat ng Lucas 16, mga brother, versikulo 17, may sinabi dyan, si Lucas mismo na nagsulat, na yung kautusan daw, madali pang mawala o lumipas ang langit at ang lupa kaysa sa maalis ang isa sa kudlit at kautusan. Anong utos yung hindi mawawala na yan? Sa aklat ng Lucas, kapatid. Lucas 17 kapatid, yung katuloy lang ng sinasabi mo kanina sa Lucas 16. Ganito yon. Ito yung sagot para anong utos yan kapatid? Tanong ko po anong utos? Yung utos ni Kristo, dapat susundin utos po ni Kristo yan? sa kabuuan, no? Hindi, pinapaliwanag ko nga sa'yo Kasi yung tanong mo kasi general. So, ang sagot ko sa'yo, yung iniuutos ni Kristo, bagong tipan, kahit isang kudlit doon, hindi ka dapat
susuway, hindi mo babaguhin. Lahat yun tutuparin mo, 28 ng Mateo. Ngayon, yung utos naman sa Israel na para sa kanila, hindi para sa atin, gaganapin mo rin sa kabuuan yun. Sabi ng Diyos, no? Ano mang iniutos ko sa iyo, gagawin ninyo, huwag niyong tatagdagan, huwag niyong babawasan. Para sa Israel kasi yon. Pero sa panahong Kristiyano, lahat din ang nakapaloob sa kautusan ni Kristo, lahat yun dapat tuparin. Hindi kasali doon yung kautusan ni Moises kasama yung 10. Ayon kay Pablo. Mr. Moderator, yung ano ba natin, yung oras natin ng pagsagot, lampas ng 15 seconds, ganun po ba yun? Mahaba masyado yung paliwanag. Okay, 15. Na-timer ko din yun? Oo, i-time Opa, natin yun. I-time natin yun. Pwede mong pigilin, Patigil bro. na lang po pag sobra na. Pwede mong patigilin din, bro, para at least kung tingin mo Sige. 15 seconds. Itingnan ko rin yan, ha? Opo. Bro, sa Lucas 16, 17, ang sabi mo kanina, naintindihan ko, parang iniisip mo kautusan ni Kristo yon. Tama ba ako? 17. 16-17. Nabanggit mo na kautusan ni Kristo yon? Yung hindi mawawala dyan at lilipas. Yung sinasabi sa 16-17, kapatid, in general kasi yan. No? So, sa bagong tipan, yung utos, lahat yon, lahat ng utos, hindi mawawaglit doon kahit isa. Kasi, tutuparin yun sa panahong Kristiyano hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ngayon, yung sinasabi namang kautusan sa nauna, kapatid, magtatapos yun. Na po, 15 seconds na. Time. Ibig mo sabihin, yung sa 17, pumapayag ka na yun ay kautusan na hindi lilipas hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tama ba? Sa talata, nanatili hanggang kay Juan. Hanggang dun lang. Yung sa 17 po, Ano yung nasa sa 17. Ang sabi kasi sa Lucas sa 16-17, kapatid, mawala na yung langit at ang lupa. Hindi daw mawawala yung kautusan. Anong kautusan yun? Hindi naman porke hindi mawawala, ibig sabihin yung pa rin ang ipatutupad. Ibig sabihin ba pag hindi nawala, hindi na ipapatupad? Yun ba ang ano mo? Nakasulat, Hindi nawala, hindi ipapatupad? may nakasulat sa kautusan dun sa Time, 15 seconds. patupad. Next question. Ano po, time na po ba o next question pa? Kasi 15 seconds lang, hanggang 15 seconds lang yung tanong. Next Sige question po. po, Jojo. Next question po. Sang-ayon po sa utos, sa yung talata sa 17, kapatid, yan po ay pumapatak na nomos. Ibig sabihin ba, sumasang-ayon ka na yung nomos na yan ay hindi lilipas hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Kapatid, hindi naman porke yung utos nakasulat hanggang ngayon, ipapatupad pa din yun. Kasi mismong sinasabi ni Pablo at ni Kristo na ang dapat nating sundin sa ating panahon, hindi na yung nasa kautusan ni Moises, 13:39 ng gawa. Next So, question. Diyan sa Sa aklat ng Lucas 16, kapatid, 16-17, sino bang nagsasalita diyan, kapatid? Si Lucas, si Jesus? si Kristo ang nakalagay diyan. So, yaang sa Lucas 16-17, kapatid, si Jesus ang nagsasalita. Hindi ba utos ni Kristo na hindi mawawala yan? Dapat yung utos na yan. Hindi naman siya nag-uutos, no? Sa tiyempo na yan para ipaalam dun sa mga Kristiyano na kautusan ni Moises ang dapat sundin. Wala namang nakalagay diyan na kautusan ni Moises. Ngayon, yung sa 18, kapatid, dahil nomos yung ginamit sa 17, yung kasunod na talata sa 18, kahagip pa rin doon sa kahagip pa rin yun sa 18. Ang bawat humihiwalay sa kanyang asawang babae na nag-asawa ng iba, nagkakasala ng pangangalunya. Ang babaeng ito ay hiwalay sa kanyang asawa, nagkakasala ng pangangalunya. Ang kasalanan daw niya ay pangangalunya. Iba ba yung pangangalunya na yan sa 10 utos, kapatid? Sa bagong tipan, ang pangangalo niya, tumingin ka pa lang ng mahalay sa isang babae. Ibig sabihin, kapatid, itong sinasabi dito na pag naghiwalay sa asawa at nakisama sa iba na pangangalo niya, hindi nakasalanan. Sa bagong tipan, kapatid, hindi mo pa ginagawa yung literal na pangangalo niya. Inaatangan ka na ng kasalanan. Kung tumitingin ka ng mahalay, dun sa hindi mo asawa. So, halimbawa, So, ang tanong ko nga, itong Next question.
Tinatanong ko nga kapatid, kapag halimbawa, yun na nga, nandun 2 na tayo, minutes. nagbabalik-balik ka doon sa ano eh. Nandun na tayo sa huwag tumingin. Pero mayroong mga taong nangangalunya dahil naghiwalay sa kanyang asawa, yan ba'y kasalanan pa rin? O yung talagang pagtingin lang ang kasalanan sa'yo? Ulitin ko yung sagot, no, kung hindi mo. Hindi ka na pupunta sa literal. Kung tumusunod ka na sa kautusan ni Kristo. Kaya, yung hindi mo pagsunod, yung pagsunod mo na, hindi ka nangangalo niya on the literal. Time, next question. Salamat po kapatid. Alisan ko na yung ano na yan, talata na yan. Doon tayo sa talata ng Mateo 5 kapatid. Sa Mateo 5, merong binasa ka doon kapatid. Na ang sabi mo kautusan ni Kristo ano? Yung tungkol dito. Mateo Yung pagpatay ba na nandito sa aklat ng Mateo 5. Eh iba ba yung kasalanan na yan pag doon sa pagpatay na sa 10 utos? Yan, tinutukoy dyan kapatid, yung utos. Paghahambing kasi yan eh, utos ni Kristo o sa naunang kautusan. Paghahambing yan. Paghahambing ano? Next question. Paghahambing. Time, next question. Ngayon dito mga kapatid, yung tinatawag nating pagpatay. Yan ba ay wala sa ano? Yung pagpatay sa yung wag mapupuot, kapatid, wala ba yan sa lumang tipan? Yung Yung wag mapupuot sa yung wag mapupuot sa yung kapatid. ganito, Wala ba yan sa lumang tipan? sasagot na ako, no? Time na po, time. Time na po.